Ay, mapagpalang hapon mga ma'am sir. Dito pa rin ako sa Kuya Po. Ito barangay along barangay road ito. So yung start ng lupa dun sa sasakyan natin. Padiretso doon yung mga milina yung boundary. Tapos itong Acacia na to sakop. Internet, electric nandito sa property. Ang water source deep well na electric pump gamit dito. Ito mula doon yung property papunta doon mga 60 meters. Napasukat na po ito 1.8. Mother title to mga ma'am sir. Pero nasukat na yung 1.8 hectares. So kailangan na lang siyang ipa-approve nung makakabili. Kasi napasukat na siya. Pwede siyang residential naman. May tabi tayong resort dito. Resort po ito eh. So ayan. Tapos plat na plat siya. Napakaganda po siyang gawing subdivide. Ayan. Pero gusto nyong maging resort din o kaya bakasyonan from Manila kasi mataas na lugar na to. Tara po, pasukin natin sa loob kasi may 10 mangga daw to sa likod. Tapos harap tinatamnan ng mga puno ay ng mga rice land, gulay, ganyan. Tara po, ito po yung palabas ng Provincial Road. Ilang kilometro from Provincial Road di ko ate sir? Siguro mga 3 to 4 kilometers. So wala pang 10 minutes nandito na po tayo. Provincial Road ng Nueva Ecija to Pangasinan Road po yung sinasabi ko. From Manila 2 hours 2 to 3 hours sabihin na natin. Tapos ito naman Provincial Road na to papunta kasing Talugtog to. Talugtog, Lupaw, Mingan, pwede din daan po ng Gimba din papuntang Manila. Tara sa loob. Ito po may tanim ngayon na may tanim ngayon na ayun po yung end pala yung property natin sa may poste na maliit. Makikita niyo po. Ayan po, ayan. So lalagay ko po sa aking yan. Si-shape natin siya sa ating aerial view. Ito mataas po yung part na to, mas mataas sa kalsada. Mas mataas, so pwede nating residential tayo dito. Saan tayo kuya? Mas malinis. Dito na lang tayo. Ito tinatamnan ng palay po ito, tapos gulay ang water source dito sir. Ulan lang po ito. May deep well ba ito? Wala, so lang, yung ulan lang. South ulan, pero gusto niyo magpa-deep well, pwede po. Tingnan natin yung mga mangga. Mas mataas yung part na to kaysa sa kalsada. Nangangati na naman ng aking legs. Hindi naman sinabi ni Kap na nandun yung boundary, may mga milina po, yung mangga gusto kong makita. Gusto kong ipakita sa inyo. Ito po yung boundary dito sa kabila, pero kanila din yan. Pero ito yung binibenta lang. So kabuuan natin nito 3.8. So isang hektarya lang po. 1.8 lang po ang binibenta. Try natin makapunta dun sa loob. Ay! Fish pan! Fish pan! Pwedeng paluwangin to. Dami matataba po talaga yung paper tree. May sagat. Ito po ang fish pan nila dito. Tapos may mga mahugan Gimilina. May mga malalaki na pong Gimilina. Pwede nang anihin. Mahugan maliliit pa. Yung fish pan na to, pwedeng paluwangin. Pwede tayong magdagdag. Tignan po natin yung ibang kawayan. Ay, mangga. Daming milina na. So, meron na po kayong gagamiting pagpapatayo ng bahay. Milina. May kasama pang palaka. Tumalon. Ay, nalalaki pala doon. Try natin pumunta doon, ma'am sir. Tingnan muna natin tong mangga.
Try natin. Akyat, kap. Kaya pa? Kaya. Senior citizen, umakyat ng bundok. Ito. Ito po yung mango farm dito sa loob. Sa dulo. Oh, nagluluumog na eh. Ito po yung mga, kasama pa po yun mangga na malaki. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yung nabilang ko na mangga. Ito po yung sinasabi kong mga milinang lalaki. Dati kawayan na. Ayan o. Hindi ko yan maakap. Hindi magsalubong. Bakardisin na po yung mga atin mo bago may lakaw. Madiya. Na-video ko. Sinayang na. So marami siyang milina, sir. So yan o. Magkakatabi yung Jimilina. Arakupom man kap Jimisa. Arakupom no masaba mo. Ito pala nga, pwede na pong patayo ng bahay, tapos pwedeng lamisa, upuan, pwedeng mo ang taso. Ayan. Ay May mga kawayan po. Yan, bandaron pa. So, kailangan lang po ng linis to. Lagos pa po yan. Mga milina din po yan, tas sa likod may konting sinasaka pa daw po. Ayan, ito po yung property, 1.8 hectares. Pinuntahan lang po namin dito sa medyo dulo para may pakita tong mango farm, tapos mga mahogany na Jimilina na napakarami. So I tingin ko nasa 100 pieces to na milina. Tapos pwede nang anin po yung iba. Pwede po kayong magpatayo dito ng ng kulungan ng kambing o kaya race house dito kasi malilib. Tapos sa harap pwede nyo pong taniman ng kalamansi o kaya mga malilit lang na fruit bearing trees. Ayan o. Ito mother title po, 3.8 ang kabuuan, tapos 1.8 lang po ang ibibenta. Mayroon pong nasukat na siya, tapos frontage niya nasa 60 to 70 meters. Kailangan nga lang pong ipa-approve. Tapos ang issue mga ma'am sir ay lost title siya. Tapos patay yung nakapangalan, yung nanay nila, ay yung tatay nila, pero buhay yung nanay. Tapos na po, napagawa na po ng extrajudicial settlement. Tapos nakapirma rin yung mga anak. Ayun, sagot naman nila yung pagpapalabas ng title sa lost title niya. May kasama po silang kaibigang attorney, siya pong maglalakad. Pati sa assessor office, sila po yung bahala. Nakausap na po nila. So, ang presyo nila dito 3 million. Sagot nila ang capital gain tax. Tapos yung mga ibang bayarin, yung lost title, extrajudicial, sagot po nila. Ang sasagutin po natin yun, transfer, yung doc stamp, ayan, para may transfer natin. Ayun po, mura na kung tutusin dahil malapit din po sa provincial road, tow lane siya. Tapos yun nga lang issue nito, lost title, pero pangalan po ng nanay nila. Ayun po, sana magustuhan nyo mga ma'am sir itong property na to along Barangay Road, tow lane. Ayan. So 3 million sagot po nila ang pagpapalabas ng title, tapos yung capital gains niya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo. Papaliparan po natin ng drone ito. Ayun, palabas na rin po ako ang property. Thank you po. God bless sa inyo pong lahat. Ingatan po kayo ng Panginoon.